Ace Barbers. DCXL 558. Kong Ace, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Ricky, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Opo. Kanina bago tayo magkwentuhan ngayon, nagbigay ako ng kaunting summary sa nangyari kahapon. Kayo po, ano bang inyong naging basa? What did we achieve sa yesterday's hearing po from the side of prosecution, Kong? Well, sa side at sa punto ng prosecution, Ricky, napanatili ng prosecution na matibay ang ating ebidensyang inilatag tungkol dito sa maling paggastos at maling pagliquidate ng confidential and intelligence funds dito sa Office of the Vice President at sa dating DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. So malinaw na ang ating witness ay binigyan din yung kanilang findings o mga red flags na nakita nila dun sa mga papel na isinumite bilang liquidation sa paggamit ng pondong ito. So hindi pa rin nabura yung sinasabing maling pagkakagamit o maling pagkakagastos ng mga pondong ito dahil hindi ito tumugon o sumunod doon sa probisyon ng sinasabi nating joint circular. Right. Ito yung mga panuntunan kung paano mo gagastusin itong confidential and intelligence funds. And the moment hindi ka tumugon o hindi ka sumunod sa mga panuntunan nitong circular na ito, merong mali. At dahil merong maling nakita, ito ay binigyan ng sinasabing audit observation memorandum. Kung saan yung ahensya na gumamit ng pondong ito na hindi nakapagsumite ng tamang liquidation, binibigyan ng pagkakataon na i-rectify o baguhin. Dito sa nangyari, dalawang pagkakataon ang ibinigay sa ating pangalawang Pangulo. At dahil hindi pa rin nabago yung kanilang sinumite, nagkaroon tuloy ng notice of disallowance. Okay. Kung saan ay dinedemand na isoli yung pera. Opo. Sige, punta tayo doon. Klaro po yun. Thank you, Kong Ace. Pero doon po sa cross-examination ng defense, what they were trying to argue yesterday, ito pong mga parang pagbibigay natin ng, parang ganito po ito ganito ko lang siya isalarawan. Yung pagbibigay natin ng kulay, pag-usisa natin, at yung mga ginagamit pa rin nating paglalarawan, wala raw po ito doon sa Notice of Disallowance Report. Yun yung pilit itinatanong kay Sailin Del Campo. Anong tingin nyo doon? Kasi wala daw naman sa Notice of Disallowance ito So parang lumalabas before ito, nung mag-issue kayo ng NDA. That's correct. And yung NDA naman ay na-issue dahil nga may kakulangan doon sa mga isinumite. Ayun. So merong hindi naman may proseso ang ating Commission on Audit o ang COA sa kanilang pag-audit sa mga papeles na isinusumite ng mga ahensya na gumagamit ng ganitong pondo. At kapag hindi kumpleto o hindi justifiable yung mga sinabmit, halimbawa nagbayad daw ng intelligence o reward dun sa mga tao. Opo. Pero ano yung kaakibat na report doon? Meron bang naging successful na intelligence gathering or surveillance report na naibigay? Ang tanong dyan, Ricky, isa pang tanong sa aking opinion, halimbawa, gumamit ng intelligence funds, ito ba ikino-ordinate ba yung intelligence na nakuha sa mga law enforcement agencies? Oh, yeah. Kumilos ba itong mga law enforcement agencies? O sinong kumilos? Yung Office of the Vice President bang kumilos? Dahil hindi nila mandato yun. Right. Because diba? that would also mean duplication of function. That's correct. And you don't necessarily, hindi na kailangan na yun, dahil matitibay yung ating mga ahensya, well-funded yung mga ahensya natin sa law enforcement. Right. So kung balikan ko yung NDA, sa inyo bang pananaw, sa pananaw ng prosecution, hindi
kumbaga sige, let's face it. Kumbaga let's for the sake of argument sige. Kasi natumbok mo yung niisip ko rin doon sa NDA kaya nga nagkaroon ng NDA kasi may paglabag nga eh. Kumbaga parang yun. So bakit mo hanapin sa NDA yung mga irregular reports? Parang hindi na kailangan ilagay doon. So ngayon, Nandun lang yun sa AOM eh. Yung Yes. mga paglabag eh. Oo. yes, so parang klaro na sa inyong pananaw hindi kinakailangan maging explicit yung irregularity report doon sa NDA. Well, the NDA only discloses or only tells us na merong kakulangan Yep. at merong paglabag dun sa mga joint circular o dun Right. sa proseso ng paggamit itong pondong ito. Right. At hindi naman final ito dahil pwede naman nila i-apelayan, no? Opo. Pero what is final kapag ikay na-issue ng NDA ay yung punto na isoli mo yung perang yan. no? Right. Opo. Yun yung napakahalagang dapat mabigyan din. At saka yun yata talaga yung pinaka-importanting rason din ng pag-i-issue ng notice of disallowance, yung pagbabalik ng pera, no? Kasi halimbawa yung pera nandiyan pa at at least yung damage to the government and to the funds owned by not just by the agency pero these funds are owned by the people. Yes. So All right. pinoproteksyonan ang perang ito Apo. na hindi na maigamit pa sa mga walang basihan at walang legal na pagkakagamitan itong mga to. All right. Now, related to that, yung pong lumabas kahapon, hindi ko lang masyadong pilit kong inuunawa yung naging paliwanag po ni Attorney Lorna Kapunan doon po sa mga funny names na ang inuukil-kil dito ng respondent ni Attorney Christine Ferrer kahapon ay hindi naman ibig sabihin na funny names ay fictitious na. 'Di ba doon nagsimula nga yung sa misleading? Opo. Paano po ba 'yon? Paki-explain nga kung ano bang kasi ang sinasabi ni Attorney Kapunan, may rason kung bakit ito inilabas, itong mga names na ito. Pero kung klaro din kasi na may insinuation, ito pa sa akin lang sorry. Klaro din kasi talaga na may insinuation na fictitious nga yung mga pangalan eh. Parang ako nga ginamit ko na yan dito eh. It's on my own. Pero tama rin naman na hindi naman ito lumabas sa bibig ng prosecution ninyo. Pero ano po pang paliwanag doon ninyo sa prosecution? Bakit ba inilabas yun? Kumaga bakit nag-emphasize doon si Attorney Kapunan? Okay. Ang mahalagang maunawaan natin at ng ating mga mamamayan, Ricky, Opo. ay itong pera na ipinamigay dito sa mga taong gumagamit ng pangalan na hindi naman ika nga normal. To quote Attorney Kapunan, fictitious names, no? Walang problema kung ang binigyan mo ng pera ay isang informer nang sa ganun maproteksyonan ang kanyang identity ay gagamit ng alias, no? O Okay. kaya ibang pangalan. Okay. Walang problema doon. Pero may akibat na report yan. Halimbawa, si Ace Barbers ay gumamit ng Mr. Barbero na pangalan, no? At itong pangalan na ito nabigyan halimbawa ng 100,000 para magbigay ng information o reward, no? So, doon sa gagawin ni Barbero, magsasubmit ako ng report. Yun. No? So, nakadikit dapat yan dun sa kanilang sinasabing liquidation. Yun naman ang hinahanap ng COA-ICPAO because according to the joint circular, dapat itong basta confidential and intelligence funds ay dito mo lang dapat ito pwedeng gastusin. Hindi yan basta-basta reward na pamimigay mo kung wala namang resulta. Ba't ka nagbigay ng reward? Ibig sabihin successful yung intelligence na nakuha. Alright. At ibig sabihin, sa hawak ninyong dokumento, wala namang paliwanag do sa report ng OVP or DepEd na bakit nagkaroon nga ng mga ganitong pangalan. Oo. Pwede kasi, granting for the sake of argument, Ricky, no? Na nag-invento na lang halimbawa sila ng mga pangalan. No? So, kung nag-invento sila ng pangalan, kunyari, si Mary Grace Piatos, binigyan ng reward, no? Opo. So, ano kaya yung information o
o mahalagang detalye na naibigay ni Mary Grace Piatos na nagkaroon ng isang either apprehension or hindi kaya information na nalaman natin saan yung hideout ng mga teroristang yan. Ayun. O hindi kaya, yung mga gano'n, no? There has to be a proof of a success, no? A success in the information or surveillance gathering. Yes. Sa madaling sabi kong, sige, wala namang problema kung medyo nakakatawa yung mga pangalan kasi nga, pinapayagan naman in the first place yung mga aliases. So kumbaga ang punto is, sige, nagganyan kayo ng mga pangalan, may mga sabi ninyo yan ang tumanggap ng pera, pero nasaan ang patunay na totoong tao din ang mga yan at nagamit nga sa tama yung pera? That's the point of the prosecution. That is correct. Yun. And normally, yung mga report na yan, no, na kung saan ay nakalagay yung mga totoong pangalan at yung kanilang mga accomplishment o yung kanilang mga na-share, nakasealed yan, no? Nakasealed yan at isinusumite yan. Right. Dapat yan, tanungin din natin yung law enforcement agencies Kayo ba'y nakakuha ng information mula kay Mary Grace Piatos? Ano ito? Di ba? Parang gano'n, no? Pero paano nyo sasagutin yung in relation to that? Hindi pa nga tapos yung investigation ngayon gusto niyo yung ma-impeach yung Vice President So paano nga yun? Sasagot pa kami We have 180 days. How do you respond to that? In fact, open ang COA nga. Hanggang ngayon nga, wala pang sumasagot dalawang pagkakataon, the same justification, the same documents ang kanilang isinumite. Yeah. Diba? Halimbawa, ginamit din yung pera sa medisina. Kung bibili ka ng 80 million pesos, 80 milyones na halagang gamot, hindi naman siguro pwedeng bumili ka ng hindi ka nagpa-resibo dyan. Hanggang ngayon, wala pinapakita. Actually, yun ang hinahanap dun sa COA ICFAO, no? Dahil they need to, hindi naman nila iniimbestigahan para hanapan ng pagkakasala. Right. Tama. Ang hinahanap nila ay bigay mo sa amin yung dokumento dahil importanteng ma-liquidate natin yan because pera ng taong bayan yan. Mahigit kalahating bilyong piso yan. Opo. At para sa inyo sa prosecution, hanggang hindi ito na ibibigay pa rin, maski na mayroong 180 days to submit response itong respondent, impeachable offense pa rin ito. Well, because of the improper, illegal use of these funds, merong prima facie evidence to presume, no, na dahil wala kang isinamite na mga legal na dokumento para magpatunay na ginamit mo to sa mga sinasabi mong pinagkagamitan mo, ang presumption, ito'y binulsa mo. Tama. Malinaw na malinaw yan sa ating COA auditing and accounting, government auditing and accounting rules, no? Nandyan din yan sa joint circular na napakahalagang biblia nila sa mga panuntunan ito kung paano mo gagamitin at ililiquidate itong mga pondong ito. Mahalaga ito dahil kalahating bilyon ito. Totoo po And then final dito sa point po ito sa substance, no. Lumutang din po yung usapin na sinabi ng State Auditor ni Del Campo na wala sa mandato ng OVP or even the DepEd, siguro lalo na nga ang DepEd, yung confidential operations. Pero ang sinasabi rito ng depensa naman, may authorization ito, inaprubahan ito ng presidente. Paano nyo sinasagot yun sa prosecution, Kong Ace? Hindi ko pa muna ma-discuss kasi maaaring ito ay legal strategy ng prosecution. No? Dahil ito, lumutang to, bago lang di ba? Okay. So, maaaring siguro baka sa Lunes. Pagdating na nung ibang sinabpina natin ng mga disbursing witnesses, officers. kasi merong dalawang disbursing SDOs di ba? Yes. So doon na natin bibigyan din yung puntong yan, Vicky. I'm sure the prosecution team is preparing paano pa lalabasin yung mga information na mahalaga tungkol dito sa usaping ito. Kung Ace, finally, hindi ko lang pwedeng hindi itatanong ito. Nag-aabang din kasi yung mga writer natin dahil sa balita ito mainit Bagamat hindi ko po gustong i-belabor nga yung point dahil sabi ko parang yung ibang mga usapin lumalabas lang. Ito yung importante, yung una natin pinag-usapan. Pero yung
lawyer war ba yung sa misleading and leading questions na masasabi natin? That's one, opo. At saka yung, sino ba nagsabi na umiiyak si Kong Terry yata na umiiyak yung depensa, no? Paano ito? Paano nyo ba, ito ba'y punto sa inyo sa palagay ninyo o paano ito? Ay, hindi naman. Nakita naman natin na si Attorney Kapunan, having 40 years of litigation experience, ay tinuturuan lamang yung mga bago. No? Parang teacher-student relationship yan. Hindi naman maiwasan na minsan ang teacher ay magbibigay ng mga comments, no, tungkol dun sa ng kanyang estudyante. So nakita natin, no, na motherly care, no, yung ginawa ni Attorney Kapunan. Nang sa ganun magkaroon naman din ng magandang experience itong ating mga bagong mga abogado. Opo. Pero yung sa remark, yung manifestation ni Attorney Sheila Sison tungkol doon sa Facebook post ni Attorney Ligutan, paano niyo pinag-usapan sa prosecution yon? Well, kung if the defense panel na-offend doon sa pinost ni Attorney Ligutan, nila yun, no? Karapatan nila at opinion nila yun, no? Ang ako personally, Ricky, wala naman ako nakitang mali doon sa sa post na yun eh. Di ba, yun nga ang in-emphasize lang ni Attorney Ligutan dahil sa kanyang mahabang experience diyan sa pagtuturo at mahabang experience sa pagtuturo ng law. Opo. At mahabang experience sa litigation, talaga namang hindi pwede magtanong sa isang witness ng mga misleading question. Diba? Opo. Yun, pinagbabawal yun. Alright. Ika nga, rules yan eh. Oo, dapat sundin. Alright. So, Kong, from prosecution side, anong aasahan natin next week? Maganda ito. Kasi, kung natatandaan ninyo, nung 2023 or 2024, hindi ko nagkakamali, nagkaroon ng investigation sa Kongreso, no, doon sa Committee on Public Accountability, Good Government and Public Accountability. Opo. At maraming nakuhang informasyon doon, maraming records doon. Yan ho ay na-preserve kasi nasa transcript of records yan ng ating House of Representatives Committee on Good Government. So ito ay ipipresenta bilang documentary evidence. Pero bago yan, no, ipapatunayan muna nung nag-handle nung archiving sa Kongreso na ito ay authentic documents. Maaaring magamit ito sa presentation ng mga witnesses. Pangalawa, asahan natin na maganda yun kasi mga hostile witness o kaya mga unfriendly, no? Ika nga, as they quote-unquote, no, unfriendly witnesses ito. At hindi ito pumapanig sa prosecution. Kaya magandang madinig natin, no, kung ano yung kanilang mga opinion tungkol dito at ano yung kanilang sasabihin sa mga o sagot sa mga tanong ng prosecution. Alright, so we'll keep in touch. Tawag ulit kami sa mga susunod pong araw, Kong Ace. Salamat po sa inyong panahon and sa pagbabahagi, Kong Ace. Mabuhay ka. Thank you, sir. More power, Ricky, at more power sa iyong program. Thank you, sir. Thank you. Former Representative Robert Ace Barbers, membro po ng House Prosecution Panel. In fact, siya po ay tagapagsalita at advisor. Straight to the point. Straight to the